Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday, eh. Nagtatrabaho siya, pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Ah, Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal. Tsaka Manong Jay, hugas kamay ulit itong palasyo dito po sa usapin ng impeachment. Muling pagbuhay ng impeachment kasi possible daw itong Makabayan Black muli yung maghahain ng panibagong impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang giit po ni Yusek Castro na yung pagsasampa daw ng impeachment complaint ng anumang grupo, hindi raw po saklaw o sakop ng Pangulo. Walang napag-uusapan daw sa anumang meeting patungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Ang tugon daw ng Pangulo sa lahat, para sa lahat, ang dapat managot ay dapat managot. Yun lang po, no? So kumbaga tingnan natin yung consistency po kasi tinanong din siya ulit na tinanong din siya ulit po. Opo, Manong Jay? Baka maitbulaga sila na akala nila yung kaliwa magpapile ng impeachment laban kay Inday, sila pala ang papile ng impeachment. Opo. Tingnan ko lang natin, Manong Jay, yung consistency ng kanilang mga, matagal na rin nilang sinasabi ito na hindi daw sakop ng Pangulo. Bagamat meron ding unang pahayag ang Pangulo na hindi daw makakabuti nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito, tinanong ulit siya ng media sa press briefing kahapon na baka pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara na maiwasan ulit yung ganoong pangyayari since ang impeachment laban kay VP Sara last year ay failure of impeachment. Pero sumagot itong si Yusek Castro, failure of impeachment. On our part, we cannot say that it is a failure of impeachment. Sinagot ulit niya na akala ko ba walang pero meron silang komento rin patungkol dito sa impeachment, Manong Jay. So anong basa mo rito? Alam mo, kuminsan pag pinapakinggan, hindi kuminsan, madalas, itong mga huling araw, pag pinapakinggan ko si Yusek Claire Castro, parang ano ba ito? Abogada ba ito? Mentally challenged ito. Para kasi, balinto na lahat yung mga statement niya. Kaya, wala nang kredibilidad. Kaya nga ang spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo. No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce. GSI, siya na nag-a-announce. DSWD, siya na nag-a-announce. Pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala nang kredibilidad eh. Sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko, isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Oh. So, when Claire speaks, yung kabila na ang paniwalaan mo kasi malabo ito. Ganun. So, mahirap pag meron kang spokesperson na prejudge na ng publiko. Parang pinagtatawanan na nga ng publiko eh. Oh. Opo, opo. Sir Jay, huli na lang, kung malakas po yung umuugong na mga balitang bubuhayin muli itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, possible ba na meron ding impeachment laban kay PBBM? Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday, eh. Nagtatrabaho siya, pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod.
ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal, no? Ngayon, magpapile ba sila? Certainly, mayroong ipapile yan. Kahit na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. They will not abandon that, no? Pero Sir Jay, Ngayon, opo, yung ang dapat maghandaan nila, and I'm sure it will come, with this recent development, na yung kalyado nila o kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Franz Castro, yung binayaran nila para dutin si Inday, baka sila kanila na bumalik ngayon at sila na ang dutin, no? At sila na, and I will not be surprised if the progressive group will file an impeachment complaint against President Marcos. sa tingin po ninyo, uusad po yan kung mayroon pong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihahain this year? Depende yan. Kasi kung magkakaroon ng realignment of forces, sabi nga ni Admar kanina, yung redirection, political redirection, kung ako congressman, at tingin ko mukhang, ano nang tawag to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito? Lame duck na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. And hindi ko inaalis yan sa marami, the greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila yan many times. Noong EDSA Revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagbaliktaran na sila Joe de Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganun din nung kay ERAP, di ba? Hindi pa nakakatawid ng Pasig River si ERAP, bumaliktad na sina Angara, sina lahat, Sakit ng Filipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. So, huwag pakakatiyak si Marcos because number one, especially now, unless yung mga hinugot na budget dyan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang jukebox nila sa mga congressman, makalumusot yung impeachment ni Inday. Pero I doubt it. Because right now, what I see, from a political vantage point, they are already changing gears, Jay. At hindi ako anong tawag nito? Nakikinig, nanonood dyan Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, merong kang ginalit na mga general. Merong mga expose na mga political kingmakers. Like Chavit, you have to consider this development. Merong kang focus factor, meron kang Chavit factor, meron kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao, si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Di ba? So itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung saan papunta, Jade at Mara.